Ang lugar na ito ay ang Witch's Hut. Random din daw na lumilitaw ito sa buong Witch's Forest at nananatili ito ng 8 oras at saka na naman ito lilipat sa ibang lokasyon. Wala daw halimaw na lumilitaw sa lugar na ito, kaya naman makakapagpahinga dito ang mga adventurers ng payapa kapag nahanap nila ang pasukan sa Witch's House. Sila Bjorn ay inabot ng napakatagal na oras bago nahanap ang lokasyon ng Witch's House. Salamat din daw sa matalas na paningin ni Misha na gawa nilang makapasok sa Witch's House. Sa pagpasok nila Bjorn may natitira pang 53 hours bago magsara ang labyrinth. Ang Witch's Hut ay may 5 tao na sa loob, kaya naman nagsara na din ang pasukan dito. Si Misha ay 3 beses na daw nakapasok sa Witch's House. Ngunit hindi pa din daw siya nagsasawa na makapunta sa lugar na ito. Habang nagsasalita si Misha, pinatahimik naman siya ni Bjorn na magsalita, dahil may ibang tao daw dito bukod sa kanila. Nagtaka naman si Misha kung paano ito nalaman ni Bjorn. Sinabi naman ni Bjorn na sumarado ang portal na pinasukan nila kanina, kaya naman ibig sabihin na abot na daw nito ang limitasyon ng lugar na 5 katao. Nag-alala naman si Misha sa sinabi ni Bjorn, kaya naman sinabi ni Bjorn na hanapin daw nila ang mga ito. Ilang sandali pa sa kanilang paghahanap, si Bjorn ay nakita na ang kanilang hinahanap. Napansin ni Bjorn na ang lalaking ito ay kasama kanina ng bruha na si Elisa. Mukha din daw itong kawawa kaya naman nagtataka si Bjorn kung anong nangyari sa lalaki. Si Misha ay nakita na may 2 lalaki din daw sa loob ng bahay. Si Bjorn naman ay nagpa siyang patulugin ulit ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanilang ulo. Matapos mahampas ito ni Bjorn, inakala naman ni Misha na papatulugin niya lang daw ang mga ito. Ang mga kupal ay nagkaroon ng maraming galos sa kanilang mukha. Nagulat din daw si Bjorn na nagawa pa daw mabuhay ng mga ito sa kanyang ginawa. Ngunit mukhang hindi na daw magtatagal ang mga ito at mamamatay na din daw sila. Si Bjorn ay binuhusan ng potion ang lalaki. Kaya naman nagsisisigaw ito sa sobrang sakit. Ang lalaki ay namukhaan si Bjorn na ito daw ang barbarian na hinahabol nila kanina. Sinabi ng lalaki na hindi sila nagkaintindihan kanina dahil ginamit lang daw sila ng babaeng bruha kanina. Noong maabutan daw nila ang grupo nila Bjorn 3 na lang daw sila. Dahil ayaw nilang makalayo ang grupo nila Rottmiller, inatak daw nila ito para bigyan ng injury ang scout para hindi daw ito makatakbo. Sinabi din ng lalaki na gasgas lang daw ang ginawa nila kay Rottmiller. Nang lalapit na daw sila may liwanag daw na nagtulak sa kanila palayo. Noong magkaroon daw sila ng malay, bigla na lang daw nilang natagpo ang patay na ang kanilang scout. Napagtanto ni Bjorn na nakatakas daw pala sila hirukod. Naiisip niya din na ang narinig daw nilang sigaw kanina ay galing sa pagka-injury ni Rottmiller kanina. Dahil wala na silang scout nagpaikot-ikot na lang daw sila sa loob ng Witch's Forest. Nagkaroon daw sila ng problema matapos ang pangalawang araw noong namatay ang kanilang scout. Dahil nakita daw nila kung paano tapusin ni Elisa ang kanilang ibang kasamahan. Napagtanto daw nila na ka-repressed daw pala ang bruha na si Elisa. Sinabi ng lalaki na yun daw ang dahilan kung bakit sila napunta dito. Pinangako din ng lalaki na wala din daw silang balak maging plunderer. Si Bjorn naman ay pinatahimik ang lalaki. Ngunit ang lalaki naman ay umiiyak at nagmamakaawa dahil biktima lang daw sila ni Elisa. Magbabayad din daw ang mga ito dahil sa abalang nagawa nila sa grupo ni Bjorn. Tinanong ni Misha kung ano daw ang gagawin nila, ngunit pati si Bjorn ay nag-iisip kung ano nga daw ba ang dapat gawin. Naiisip ni Bjorn na nakapatay na daw siya ng mga plunderer noon, at talagang mga masasamang tao din daw talaga ang mga ito. Ngunit para sa grupong ito nahihirapan si Bjorn na patayin ang mga ito, dahil una sa lahat wala naman daw napatay ang grupong ito sa grupo nila. Iniisip ni Bjorn kung tama nga daw bang tapusin ang mga taong ito. Si Bjorn ay biglang nagkaroon ng imahinasyon ng 2 sarili niya. Sinabi ng barbarian na sarili niya na patayin na lang ni Bjorn ang mga ito, dahil kung hindi baka sila pa daw ang mapatay ng mga ito. Ang dating siya naman ay sinabi na hindi daw pwede pumatay si Bjorn porket nakagawa lamang ng pagkakamali ang mga taong ito. Si Bjorn ay may napagtanto sa sinabi ng dating siya. Dahil gumagana lang daw ang sinabi nito sa dating mundo na meron siya. Si Bjorn ay mukhang nakapagdesisyon na. Tinanong ni Bjorn kung anong iniisip ni Misha. Kaya naman sinabi ni Misha na wala daw siyang tiwala sa mga taong ito. Sinabi ni Misha na hindi maikakaila na minsang na silang binalak patayin ng mga ito. Natutunan niya din daw noon na walang magagawa ang paghingi ng sorry sa kanila. Si Bjorn naman ay iniisip na nagiging malinaw na daw sa kanya kung ano ang dapat gawin. Si Bjorn ay hinigpitan na ang hawak sa kanyang sandata. Bumuelo na din siya para umatake sa lalaki, habang ito ay nagmamakaawa sa kanyang buhay. Si Bjorn ay winasiwas na ang kanyang sandata. Habang iniisip na kahit isang pagkakamali ang kanilang ginawa, sigurado daw na ulitin lang din daw nila ulit ito sa susunod. Matapos makapatay ng 10 beses si Bjorn,
Siya ay nakatanggap ng +1 sa kanyang mentality stat. Iniisip din ni Bjorn na simula pa noong namulat ang kanyang mata sa mundong ito. Naisip niya na din daw noon na dapat siyang mabuhay dito bilang isang tunay na barbarian. Si May siya ay tinanong si Bjorn kung ayos lang daw ba ito dahil ang kanyang kamay niya daw ay nanginginig. Sinabi naman ni Bjorn na ayos lang daw siya, kaya naman kolektahin na daw ni Misha ang mga importanteng bagay sa kanyang mga tinapos. Ilang sandali pa sa loob ng bahay. Si May siya ay nagtataka kung ano daw ang ginagawa ni Bjorn. Si Bjorn ay sinusunog ang bangkay ng lalaki at sinabi na kinakailangan daw nila itong sunugin. Matapos mag-alay, sila Bjorn ay nagkaroon na naman ng extra 8 hours para manatili dito sa loob ng witch's house. Iniisip ni Bjorn na ganito din daw ang nangyayari sa game na nilalaro niya noon. Habang nag-aalala si May siya kay Bjorn, iniisip naman ng ating bida na may dalawa pa siyang maiaalay mamaya, kaya naman may 24 hours pa daw sila para manatili sa loob ng witch's house. Sinabi ni Bjorn na magpahinga na daw silang dalawa. Si Bjorn ay nahiga na habang iniisip na napakasarap daw matulog dito. Matapos makatulog, naiisip naman ni Bjorn ang buhay na meron siya noon sa kabilang mundo bago pa siya mapunta sa loob ng game na ito. Ilang sandali pa, si Bjorn ay nagising na habang si Misha naman ay nasa paanan na ni Bjorn na natutulog. Matapos magising, iniisip niya naman na kakaiba daw ang kanyang mga naging panaginip. Iniisip ni Bjorn na ito na daw ang kanyang realidad. Kaya naman wala na daw siyang magagawa kundi ang tanggapin ito. Iniisip ni Bjorn na mukhang nakatulog daw siya ng 7 oras. Iniisip niya din kung kailan pa daw kaya nakatulog si Misha sa kanyang tabi. Sinabi ni Bjorn na bumangon na si Misha, ngunit ayaw pa nito. Kaya naman nagalit si Bjorn at nayanig ang buong bahay. Iniisip ni Bjorn na 1 oras na lang bago sila makalabas sa witch's hut, matapos nun may 24 hours pa daw sila para makasurvive sa witch's forest. At pagkatapos nun makakabalik na daw sila sa syudad. Sinabi ni Misha na nakakapagod daw ang paglalakbay na ito, kaya naman maliligo daw agad si Misha matapos nilang makabalik. Magsasara na ang witch's hut, kaya naman pabalik na din sila sa loob ng witch's forest. Matapos nilang makabalik ang kapaligiran ay tuluyan ng nagbago at nasira, nagtataka din si Misha kung ano nga daw ba kaya ang nangyari dito. Si Bjorn naman ay naiinis dahil mukhang alam niya na daw kung ano ang nangyayari. Dahil sa ginawang pagsakripisyo ni Bjorn kanina sa mga pinatay niya. Biglang may nangyaring masama, at ang floor boss ay biglang lumitaw sa witch's forest. Ang halimaw na ito ay ang boss ng palapag, ang iba't ibang palapag ay may iba't iba ding sariling boss. Ang akala daw ni Misha noon, ay wala daw floor boss ang 3rd floor, ngunit sinabi naman ni Bjorn na mayroon daw ngunit ang pagpapalabas daw sa floor boss na ito ay sekreto lamang. Dahil kapag pinalabas daw ang boss na ito ay magkakaroon lamang ng kamatayan ng maraming adventurer. Pati ang mga ibang halimaw ay nagtatago sa floor boss na ito. Dahil ang makita daw nitong target ay wala daw kawala sa boss na ito, gumagala din daw ito sa buong floor para maghanap ng mga biktima. Magsasarado din daw ang portal kapag pinalabas ang halimaw na ito, kaya naman kung sino man daw ang magtangkang magpalabas nito ay dapat handa din mamatay. Nagtaka naman si Misha kung bakit naman daw kaya lumabas ang floor boss na ito. Sinabi naman ni Bjorn na malamang dahil daw sa kanila kung bakit lumabas ang boss na ito. Pinaalala ni Bjorn ang tungkol sa mga bangkay na sinunog nila at sinabing isa daw ito sa mga kondisyon. 10 taon na daw noong huling lumitaw ang halimaw, kaya naman inisip ni Bjorn na ayos lang daw magsunog ng 3 bangkay kanina. Si Misha naman ay sinisi si Bjorn dahil daw sa kanya mamamatay na daw sila. Sinabi din ni Bjorn na huwag daw ipagkakalat ni Misha na sila ang nagpalabas nito. Dahil malalagay daw sila sa delikadong sitwasyon kapag nalaman ito ng ibang tao. Sinabi din ni Bjorn na pwede na silang makaalis sa witch's forest dahil sa kasalukuyang hindi magandang kalagayan ng gubat. Sinabi din ni Bjorn na pupunta daw sila kung nasaan ang Jarwi clan. Iniisip ni Bjorn na dumikit sa clan ng Jarwi clan upang madagdagan daw ang tsansa nilang makasurvive. Napansin ni Misha na napakaraming adventurer sa lugar. Ang isang miyembro ng clan ay nagsalita at sinabing kumalma lang daw ang lahat at makinig. Ang mga tao ay nagkakagulo at umaasa na lang sa Jarwi clan para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa gulo ng nangyayari napapabuntong hininga na lang si Bjorn. Ang priest naman ng Jarwi clan ay gumagamit ng kanyang magic upang hindi sila mapasok ng mga halimaw. Sinabi ng lalaki na kumalma lang daw ang lahat dahil gumagamit na daw ng magic ang priest nila para hindi sila mapasok ng halimaw. Nakabantay din daw sa paligid ang iba pang clan member nila. Sinabi din ng lalaki na gagawin daw nila lahat ang makakaya nila upang makabalik daw ang lahat ng ligtas sa syudad. Ang mga adventurer ay kalmado naman nang nakikinig sa lalaki. Sinabi ng lalaki na ang hindi susunod o manggugulo sa kanila
ay papatalsikin daw sa grupong ito kaya naman magsiayos daw silang lahat. Iniisip ni Bjorn na napakagaling daw ng taong nagsasalita dahil nagawa niyang mapakalma ang mga adventurer na nagpapanik kanina. Dahil sa ginagamit ng Priest na magic, hindi daw magagawa ng mga halimaw na makapasok dito. Iniisip ni Bjorn na kahit hindi sila pinaalis dito, hindi daw nila pwedeng ibaba ang kanilang depensa. Tinanong ni Bjorn kung sigurado daw ba si Maisha sa naririnig ng kanyang tainga. Sinabi naman nito na matalas daw ang kanyang pandinig. Sinabi naman ni Bjorn na pakinggan niya daw ang usapan ng mga adventurer at sabihin daw sa kanya ang impormasyon na pwede nilang pakinabangan. Ang ibang adventurer ay nagtataka kung sino daw kaya ang nagsumon ng halimaw. Maswerte din daw sila dahil nandito daw sa third floor ang isang malakas na clan na Jarwi Clan. Ang mga adventurer ay nagiging komportable na dahil sa mga nagagawa ng Jarwi Clan para sa kanila. Iniisip ni Bjorn kung kakayanin nga daw ba talaga nilang kalabanin ang floor boss. Ilang sandali pa, si Misha ay nakatulog na. Hindi naman hinayaan ni Bjorn na makatulog ito, kaya naman tinanong ni Misha kung may nangyayari daw bang hindi maganda. Sinabi naman ni Bjorn na maya-maya lang daw at meron ng mangyayari. Nagtaka naman si Misha sa sinasabi ni Bjorn. Sinabi ni Bjorn na napakaraming adventurer dito at kailangan nilang bantayan ang kanilang mga gagawin. Ilang sandali pa ang lalaki ay nagsalita na naman. Ang kanilang priest ay gumagamit daw ng kanyang magic para protektahan ang lahat, kaya naman gusto daw ng kanilang priest na magbigay ng respeto ang lahat para sa kanilang god. Sinabi ng lalaki na magbayad daw ang bawat isang adventurer ng 1,000,000 ngayon mismo. Tatanggap din daw sila ng kahit anong pambayad, halimbawa na lang daw ng kanilang mga equipments. Sinabi ng lalaki na para sa God at sa proteksyon daw nila ang kanilang ipambabayad, kaya naman huwag na daw magdalawang isip ang mga ito na magbayad. Dahil nandito daw sila sa third floor, wala na daw silang dapat ipag-alala dahil sigurado daw na makakaligtas silang lahat. Iniisip naman ni Bjorn na maganda ang skill na barrier ng priest, ngunit kapag dumating na daw ang floor boss dito, wala na daw itong magagawa. Iniisip ni Bjorn na walang makakatalo sa floor boss, ngunit pansamantala susunod daw sila sa patakaran ng Jarwi Clan. Kaya naman pinalabas ni Bjorn ang kanilang pambayad kay Misha. Sila Bjorn ay balak ipambayad ang mga equipment na nakuha nila sa mga ibang adventurer. Ang mga ibang adventurer naman ay hindi sang-ayon na magbayad sila ng 1,000,000 dahil isang araw na lang naman daw ang kailangan nilang masurvive. Ilang sandali pa ang ibang adventurer ay umalis na dahil ayaw nilang magbayad ng protection fee. Si Misha ay tapos ng magbayad, habang si Bjorn naman ay iniisip na nasa mga 300 na adventurer daw ang nandito, kaya naman kumita din daw ang Jarwi Clan ng mga 300 milyon. Iniisip din ni Bjorn na kapag nakarating ang floor boss sa kanila, magiging katapusan na daw nila. May 5 oras na lang bago magsara ang labyrinth. Ilang sandali pa si Misha ay nakaramdam ng hindi maganda, at ang floor boss ay bigla na din namang dumating, at ito ay galit na. Ang mga adventurer naman ay nagkagulo na naman at sinabing protektahan daw sila ng Jarwi Clan. Ang lalaki ay nakita na ang halimaw at sinabing hindi magiging madaling laban ito para sa kanila. Sumigaw na din ang lalaki at sinabing ihanda na ang kanilang inihanda para sa halimaw. Ang mga miyembro ay gumamit na ng scroll para palakasin ang sarili nila. Ang lalaki naman ay gumamit na din ng numbered item para maging buff nila. Iniisip naman ni Bjorn na sa maikling panahon lang gumastos ng ilang daang milyon ang Jarwi Clan para maghanda sa paparating na floor boss. Ang lalaki ay sinabing sumugod na sila at siguradong makakabalik daw silang lahat ng buhay. Natuwa naman si Bjorn nang makitang lalabanan daw talaga ng Jarwi Clan ang floor boss. Iniisip ni Bjorn na siguradong may mamamatay daw sa Jarwi Clan kapag ipinagpatuloy nila ang paglaban sa floor boss. Ang mga adventurer na wala ng equipment ay hindi makapaniwala at sinasabi na sana panaginip lang ito. Ang floor boss ay galit na galit, kaya naman muli na naman itong sumugod. Tinanong ng dwarf kung handa na daw ba ang mag-expel, ngunit habang humihingi ng potion ang isang lalaki, bigla naman na itong nadurog. Habang nakikipaglaban ang mga warrior sa harapan, ang mga mage naman ay gumagamit ng healing magic. Ngunit ang iba naman ay wala nang nagawa at tuluyan nang nawalan ng buhay. Ang lalaki naman ay matapang pa din at sinabing mag-focus lang daw silang lahat sa laban. Ang mga adventurer ay nag-aalala dahil mukhang hindi daw kakayanin ng Jarwi Clan ang halimaw. Ang boss ay biglang gumamit ng skill. Ngunit ang lalaki naman ay inaasahan na ang skill na ito, kaya naman inutusan niyang sirain ang mga spurs na ginawa ng halimaw. Napapangiti naman si Bjorn dahil mukhang alam daw nilang talunin ang floor boss. Iniisip niya din na kapag nagpatuloy ito maaari silang makabalik ng buhay sa syudad. Ang oras ay 10:37 na, kaya naman iniisip ni Bjorn na kaunting oras na lang daw at makakabalik na sila. Ngunit hindi pa din daw sigurado si Bjorn na makakasurvive nga daw ba sila, dahil paunti-unti na daw nauubos ang grupo ng Jarwi Clan.
Ang mga ibang adventurer naman ay kinakabahan dahil mukhang matatalo na daw ang grupo ng Jarwi clan. Tinanong ni Misha ang ating bida kung ano ang pwede nilang magawa. Kaya naman sinabi ni Beorn na nag-iisip pa daw siya. Ang mga adventurer na walang equipment ay sinabi na kailangan daw nilang gumawa ng paraan. Ngunit ang mga ito ay malungkot dahil kinuha daw lahat ang kanilang mga equipment kanina. Sinabi naman ni Beorn na kailangan na daw nilang umalis dito, na ikinagulat naman ni Misha. Ang ibang mga adventurer ay pumunta na kung saan nakalagay ang kanilang equipment, ngunit ayaw silang papasukin ng mga nagbabantay. Desidido na ang mga adventurer na makasurvive kaya naman pinilit nilang makapasok at lagpasan ang mga bantay. Sila Beorn ay nag-umpisa ng umalis ngunit sila ay nahihirapan dahil sa mga alaga ng floor boss na nasa paligid. Si Beorn ay balak maghanap ng ibang daan dahil hindi daw sila pwede magsayang ng lakas sa mga halimaw na ito. Sinabi ni Beorn na kailangan nilang makalayo sa lugar hanggang sa kanilang makakaya. Habang hinahabol sila, iniisip naman ni Beorn na kaunti na lang magagawa na nilang makatakas. Ngunit bigla siyang nagulat dahil bigla nang ginamit ng floor boss ang skill na kayang abutin ang mga nasa 5 km radius. Iniisip naman ni Beorn na nahuli na daw sila at inabutan na sila ng skill, kaya naman biglang kinabahan ng sobra ang ating bida. May nangyayaring kakaiba kay Misha. Pati si Beorn ay apektado din nito. Ang Crevice of Evil na skill na ginamit ng floor boss ay nag-a-activate lamang kapag nakain ito ang 10 spurs na kanyag pinalabas. 45 minutes daw ang time limit nila sa loob ng skill ng floor boss, ngunit kapag hindi sila nakalabas mula sa apektadong area ng skill mamamatay daw ang mga adventurer kahit na gaano pa ito kalakas. Ang skill na ito ay may kakayahan din na ipunta ang mga adventurer sa gitnang area ng apektadong area ng skill. Kaya naman ang mga adventurer ay nagtataka kung paano sila napunta sa ibang lugar. Napansin ng ating bida na may mga 200 adventurer pa daw ang natitira. Nasa 20 din daw ang bilang ng Jarwi clan members na nasa lugar. Iniisip din ni Beorn na 50 daw kanina ang bilang ng mga ito noong magsimula ang mga ito na labanan ang floor boss. Ang mga tao ay sinabing magpaliwanag ang Jarwi clan sa mga nangyayari, ngunit pinatahimik naman sila ng Jarwi clan. Ang lalaking ito ay sinisi ang mga ibang adventurer dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan, ngunit sinisi din naman ng mga adventurer ang Jarwi clan dahil sa pagkuha ng kanilang mga equipments. Kaya naman hindi daw sila nakatulong sa laban. Ang lalaki ay sinabi din na maswerte ang mga ito dahil hindi pa nila tinatapos ang mga ito, wala na din daw silang aasahan na pagprotekta mula sa Jarwi clan. Sila ay nagkakagulo na nang biglang may magtaas ng kamay. Sinabi ng lalaki na kapag hindi sila nakalabas dito sa nakatakdang oras mamamatay daw silang lahat dahil yun daw ang kanyang nabasa noon sa isang libro. Sinabi din ng lalaki na pwede daw silang makalabas matapos nilang marating ang 5 kilometrong limitasyon ng skill, ngunit ang problema daw ay may mga halimaw sa kanilang daraanan, ngunit kakayanin naman daw nila ito kapag magtutulungan sila. Iniisip naman ni Beorn na tama daw ang lahat ng sinabi ng lalaki. Habang ganado na ang iba na umalis, iniisip naman ni Beorn na may mga clone daw ang floor boss at mga spirits of chaos na pipigil sa kanila na makalabas kapag sinubukan nila lumabas. Ang karamihan sa ibang adventurer ay paalis na, kaya naman tinanong ni Misha kung ano na daw ang kanilang gagawin. Si Beorn ay pumunta sa mga miyembro ng Jarwi clan upang subukan ang kanyang ideya, ngunit siya ay pinahinto ng kapatid ni Misha. Nagtaka din ito kung ano daw ang ginagawa ni Misha dito sa lugar. Tinanong ni Beorn kung nakuha daw ba ng mga ito ang Hero Orc Essence. Sinabi naman nito na nagawa nilang makuha, ngunit siya ay biglang nagulat at napagtanto na kung paano daw nalaman ni Beorn ang tungkol sa bagay na iyon. Napangiti naman si Beorn dahil tama ang kanyang hinala. Ang lalaking vice captain ng clan na si Iras ay naiinis dahil kulang na sila sa tauhan para makatakas sa lugar na ito. Sinabi naman ng matandang mage na nauubusan na daw sila ng oras para makatakas sa lugar na ito. Si Iras naman ay nag-iisip pa din kung paano nga daw ba sila usad kung kulang sila sa mga tauhan. Ang mga natitirang tauhan na lang daw nila ay puro warrior at swordsman na pang frontlines, kaya naman wala daw silang mga tauhan na pwede nilang maging tank. Iniisip ni Iras kahit na isang tank lang daw sana at magkakaroon sila ng pag-asang makaalis sa lugar na ito. Mula sa background ang mga tauhan ni Iras ay naguguluhan na dahil sa nauubos na ang kanilang oras para makatakas. Mula sa kawalan may sumigaw at sinabing gagawa siya ng daan para sa kanila. Nagulat naman si Iras nang makita ang adventurer na ito. Napansin ni Iras na ito daw pala ang adventurer na kasamahan ng kapatid ni Tilon. Dahil sa panganib na kinakaharap nila, nag-iisip ng mabuti si Iras kung ibibigay niya daw ba ang Orc Hero Essence kay Beorn para makatakas sila sa skill ng floor boss.
Si Iras ay nakakakita ng matinding liwanag ng pag-asa kay Beorn, kaya naman ang kanyang survival instinct ay sinasabi na si Beorn daw ang kanilang pag-asa para makaligtas sa sitwasyon na ito. Tinanong ni Iras kung saan daw nalaman ni Beorn ang tungkol sa Hero Orc Essence na meron sila. Sinabi naman ni Beorn na hinala niya lang daw ito dahil napaisip daw siya noon kung ano naman daw ang ginagawa ng isang napakalakas na clan dito sa third floor. Dahil daw sa dami ng kanilang miyembro at dami ng kanilang pang-buff, naisip daw ni Beorn na ang target daw nila ay ang boss ng mga orc na isang level 5 rank na halimaw. Dahil sa dami pa daw ng kanilang pang-buff na pagtanto daw ni Beorn na hindi pa nila nakaharap ang Lord Orc. Namangha naman si Iras dahil pati ang bagay na yun ay alam ni Beorn. Tinanong niya din ang ating bida na kung bakit naman daw nila kakailanganin si Beorn. Sinabi naman ni Beorn na isa daw siyang barbarian na may immortal seals. May essence din daw siya ng vampira na isang guardian ng rapture. At ang huli sa lahat may essence din daw siya ng golem corpse na kung saan pinapataas nito ang kanyang pain tolerance. Napangiti naman si Iras at sinabi na kung ganon kayang-kaya daw ni Beorn mapunta sa frontlines habang binabato nila siya ng healing potions. Sinabi ni Iras na hindi na daw masama si Beorn sa pagiging isang third floor adventurer dahil isa daw talaga itong kamangha-mangha. Sinabi ni Iras na susugal daw siya kay Beorn. Si Talon ay sinabi na ni-request daw ng mga Nobel ang essence na meron sila, ngunit sinabi naman ni Iras na sasabihin na lang daw nila na hindi nila nakuha ito. Sinabi din ni Iras na mas marami daw silang masasagip na buhay kung isusugal nila ang essence kay Beorn, kaya naman inutusan niya si Talon na kunin na ang essence. Iniisip ni Beorn na nasusunod daw ang lahat sa kanyang plano. May 3 hero orc daw ang lumilitaw sa orc habitat gamit ang pagsakripisyo ng mga magic crystals. Mga advanced mutant named monster din daw ang mga ito, kaya naman malalakas daw ang mga ito. Ang lakas din daw nito ang rason kung bakit bumuo ang Jarwi clan ng isang malaking grupo para talunin ang mga ito. Ang pulang orc ay may essence daw na may kakayahan ng Shout of Passion. Ang isang ito naman ay naghuhulog ng asul na essence na may kakayahan ng Flag of Fighting Spirit. Ang orc na ito naman ay may green essence na that skill. Si Beorn ay masaya dahil nakuha niya ang pinaka-gusto niyang makuha na essence sa 3. Dahil sa swerte niya ngayon, iniisip niya naman na baka malasin na naman daw siya maya-maya. Matapos ma-absorb ang essence nagkaroon na naman ng sobrang laking dagdag sa stats si Beorn. Ang ating bida ay ramdam na daw ang lakas na dumadaloy sa kanya, at gusto niya na din daw magamit agad ang kapangyarihan na ito. Sinabi naman ni Iras na tanggalin na muna daw ni Beorn ang lahat ng kanyang equipment. Tinatanggal na ni Beorn ang kanyang mga gamit. Sinabi din ni Iras na gamitin daw ito ni Beorn. Napansin naman ng ating bida na mga scroll at potion ito na nagkakahalaga ng malaking pera. Pinahawak ni Beorn ang kanyang gamit kay Misha, at siya ay ginamit na ang mga scrolls para maging kanyang buff. Uminom na din siya ng mga potion para mas mapalakas pa siya. Pati ang mga mage ng Jarwi clan ay ginamitan ng buff spell si Beorn upang mas lumaki ang tsansa nilang makasurvive. Ang huli sa lahat ay ang kakayahan ni Talon na Owner of Blood. Sinugatan ni Talon ang kanyang sarili upang inumin ni Beorn ito at makuha ang skill na mayroon si Talon. Dahil sa kakayahang nahiram ni Beorn panandalian kay Talon, mas mataas na daw ang kanilang tsansa na makausad at makalabas sa lugar. Sinabi ni Iras na umalis na sila na sinang-ayunan naman ni Beorn. Si Beorn ay pumikit at sinusubukan ang skill ng Hero Orc. Ginamit ni Beorn ang Gigantification skill at siya ay paunti-unti naman ng lumalaki. Napupunit na din ang kanyang mga kasuotan dahil sa kanyang paglaki. Ilang sandali pa si Beorn ay tuluyan ng lumaki at ang kanyang mga kasuotan ay nasira na din sa kanyang paglaki. Si Misha ay namangha matapos makita ang malaking si Beorn. Ang isang lalaki naman ay sinabi na napakalaking dragon daw ang kanyang nakita. Habang natutulala ang lahat sa laki ng Dragon Balls ni Beorn, sinabi naman ni Iras na gamitin daw ni Beorn ang kanilang mga kapa upang ipangtakip. Matapos matakpan ang dapat takpan, iniisip ni Beorn na handa na siyang umusad. Sinabi ni Iras na may 30 minuto na lang sila sa lugar na ito, kaya naman sinabi ni Beorn na sapat na daw ang oras na ito para makalabas sila. Si Beorn ay bumuelo at biglang sumigaw ng malakas, at siya ay nagsimula na ding tumakbo. Inutusan na din ni Iras na sumunod daw ang lahat kay Beorn. Ang lahat ay sumunod kay Beorn para makatakas na sa lugar na ito. Ang mga adventurers sa likod ni Beorn ay nakipagkasundo sa kay Beorn na ibibigay sa kanya ang kanilang mga equipment kapag nakalabas sila ng buhay. Gamit ang sacrificial skill ni Beorn, nagawa niyang makakuha ng malaking stats sa mga adventurers. Dahil sa sobrang lakas ni Beorn ngayon, hindi niya mapigilang mapangiti na lamang. Si Beorn ay nagpatuloy sa pagtakbo habang kinakaharap ang mga clone ng floor boss.
Iniisip ni Bjorn na kahit mga clone lamang ito, napakalaki pa din daw ng mga ito, ngunit kumpara sa kanya, mas maliit pa din daw ang mga ito sa kanya. Si Bjorn ay nagpatuloy sa pagtakbo habang nilalabanan ang mga humaharang sa kanila. Si Bjorn ay nakakatanggap din ng pinsala. Ngunit dahil sa kanyang essence ng vampira agad naman siyang nakakapag-heal. Ang mga adventurers ay patuloy pa ding sumusunod kay Bjorn, habang tinatalo nila ang mga halimaw sa paligid. Makatapos ng isang halimaw ni Talon, napansin nito na gumamit ng damage reflecting ang halimaw, kaya naman naramdaman niya din ang ataking ginawa niya sa halimaw. Sinabi ni Talon na pagalingin siya ng kanilang priest. Sinabi din naman ni Bjorn na huwag daw magpa-injury ang mga sumusunod likod at pabagalin ang kanilang pag-usad. Naiinis si Talon sa kanyang narinig, at ang priest naman ay nagmamadaling pagalingin siya para hindi sila maiwan. Habang nakikipaglaban sa mga halimaw, nakatanggap siya ng passive skill dahil sa bumaba na ang kanyang buhay sa 50%. Sinabi din ni Bjorn na passive skill daw ito ng Hero Orc Essence. Ito din daw ang pinakagusto niyang makuhang essence mula sa 3 Hero Orc Essence dahil bagay daw ang passive nito sa kanyang pagiging tank. Sinabi ni Bjorn na huwag daw mag-alala ang lahat dahil makakalabas daw silang lahag kahit anong mangyari. Si Bjorn ay patuloy na nilabanan ang mga halimaw habang umuusad siya ng mabilis. Si Talon ay nakabalik na sa kasamahan niyang matanda. Sinabi din ng matanda na maganda daw ang pwesto nilang nasa gitna ng grupo. Nadidismaya naman si Talon dahil napunta siya hulihan ng grupo kanina dahil sa kanyang kapabayaan. Nang makita niya ang mga ginagawa ni Bjorn, naiisip ni Talon na hindi daw pangtao ang mga ginagawa ni Bjorn. Inakala niya din daw noon na isang normal na barbarian lamang ito na nakikisabit sa kanyang kapatid. Dahil wala itong magawa noong huli nilang pagkikita, inakala niyang mahina lamang si Bjorn. Nagtataka din si Talon dahil sa dami ng tinatamong pinsala ni Bjorn, hindi daw ito bumabagal sa kanyang pag-usad. Dahil sa galing ng pinapakita ni Bjorn, iniisip ni Talon na maganda kung magkakaroon daw sila ng katulad ni Bjorn sa kanilang clan. Napapasabi na din siya na malamang sikat daw si Bjorn dahil sa sobrang galing nito. Tinanong ng matanda kung ano daw ang pangalan ng barbarian, ngunit dahil sa biglaang tanong nagulat si Misha at napasabi na hindi niya daw alam. Ang matanda naman ay pinangalanan si Bjorn bilang Vulcan ang bayani ng mga barbarian. Sinabi niya din na bagay daw ito sa pinapakitang tapang at tatag ni Bjorn. Si Talon naman ay iniisip na hindi na daw importante ang alamin ang pangalan ng barbarian dahil sigurado daw na sisikat ang barbarian na ito. Ang grupo ay naabot na ang dulo kaya naman ang mga adventurer ay sabik ng makalabas. Si Bjorn ay nakalabas na, lumiit na din siya dahil naubusan na siya ng sapat na lakas para manatiling malaki. Sila Bjorn ay nakalabas na, ngunit ang mga nasa loob na hindi nakalabas ay tuluyan ng namatay. Ang malawak na lugar ng mga orc ay nawasak dahil sa lakas ng skill ng floor boss. Iniisip ni Bjorn na sa wakas nakalabas na sila, si Iras naman ay sinabing muntikan na silang namatay. Sinabi niya din na hindi pa daw tapos ang laban, dahil matapos ang malawakang skill ang susunod daw ay ang insta-prey ng floor boss na kung saan pipili ito ng kanyang biktima. Dahil 15 pa silang natitira, iniisip ni Bjorn na mataas pa din daw ang tsansa na hindi sila ni Misha ang mapili. Si Misha ay nakaramdam ng kakaiba at sinabing hindi siya makagalaw. Nangyaring hindi makagalaw si Misha dahil siya ang napili ng floor boss. Nagulat naman si Bjorn dahil sa dami nila bakit si Misha pa daw ang napili. Tinanong ni Misha kung anong nangyayari sa kanya, ngunit nagulat naman siya nang makita niyang kakaiba ang tingin ng lahat sa kanya. Pati ang kuya niya ay lumihis ng tingin sa kanya at tinanggap na ang katapusan ni Misha. Dahil sa prey skill ng floor boss hindi makakagalaw si Misha at magiging target din siya ng floor boss hanggang sa mamatay siya. Si Iras ay sinabing napakamalakas ni Misha. Tinanong niya din si Bjorn kung gusto daw ba nitong sumama sa kanilang clan. Sinabi naman ni Bjorn na wala siyang gana sa ngayon pag-usapan ang mga binabanggit ni Iras sa kanya. Sinabi ni Iras na magkita na lang daw siya sa syudad. Habang paalis sila Bjorn sinabi niya naman na wala daw kasiguraduhan na makakapagkita pa sila. Si Iras naman ay sinabing malakas ang pakiramdam niyang makakabalik daw sa syudad si Bjorn. Ang mage at ang priest ng Jarwi clan ay binigyan ng buff si Bjorn para makatulong sa kanila. Dahil sa buff na ito si Bjorn ay handa na daw para sa kakaharapin niyang buwis buhay pagsubok. Sinabi ni Iras na sana makasurvive daw sila Bjorn dahil kung hindi sila naman daw ang isusunod ng floor boss. Napangiti na lang si Bjorn at sinabing aalis na sila. Si Bjorn ay iniisip na may 15 minutes pa sila para makasurvive. Si Misha ay pinapahinto si Bjorn. Iniisip niya na hindi daw siya tungaw para hindi malaman na siya daw ang gusto mahuli ng floor boss. Sinabi ni Misha na sapat na daw ang mga nagawa niya sa kanya at hayaan na lang siyang mamatay.
dahil mamamatay daw silang dalawa kung magpapatuloy si Beorn. Sinabi ni Misha na naging masaya naman na daw siya sa kanyang buhay, kaya naman ayos lang daw na mamatay na siya ngayon. Nagulat naman si Misha nang sabihin ni Beorn na ayaw naman daw talaga mamatay ni Misha, kaya naman huwag na daw itong magdrama. Ang mga alagad ng floor boss ay patuloy silang hinahabol. Habang nagugulat, sinabi naman ni Misha na ayaw niya na daw maging pabigat kay Beorn. Sinabi ni Beorn na mas importante daw ang buhay ni Misha kesa sa nararamdaman niya, kaya naman humingi lang daw ito ng tulong sa kanya, at tutulong daw ang bida ng walang kapalit. Naalala ni Misha ang mga nagawa ni Beorn para sa kanya, kaya naman napagtanto niya pang gusto niyang mabuhay. Si Misha ay sinabing tulungan daw siya ni Beorn makaligtas. At kapag nakaligtas sila mananatili na daw siya habang buhay sa tabi ni Beorn. Sinabi niya din na ibibigay niya daw ang lahat ng perang kinita niya sa paglalakbay na ito kay Beorn, na nagustuhan namang marinig ng ating bida. Ang mga buffs ni Beorn ay naubos na. Patuloy na hinahabol sila Beorn, ngunit bigla niya nang ginamit ang kanyang pagpapalaki. Dahil malaki na siya tumaas din ang kanyang stats, at mas bumilis din ang kanyang pagtakbo. Tinanong ni Beorn ang oras kay Misha, kaya naman sinabi nitong 3 minuto pa ang natitira. Si Beorn ay nagpa siyang labanan ang mga halimaw, habang si Misha naman ay binibilang pababa ang oras na natitira sa kanila. Habang nakikipaglaban si Beorn, may enerhiya naman na biglang tumama malapit sa kanila. Kaya naman biglang nagulat ang ating bida at sinabing nandito na daw ang floor boss. Sila Beorn ay tatapakan na ng malaking paa, ngunit nagawa niyang makaiwas. Si Misha ay gusto na namang magpaiwan para makaligtas si Beorn, ngunit hindi pumayag ang ating bida. Sinabi ni Misha na mamamatay silang dalawa pag nagpatuloy si Beorn, ngunit sinabi naman ni Beorn na walang mamamatay. Habang nagsasalita si Beorn, bigla namang may umatake sa kanya at ang braso ni Beorn ay nawala. Sumigaw naman si Beorn at tinanong ang oras kay Misha, habang umiiyak sinabi naman niyang 1 minuto pa. Imbes na tumakbo lumapit si Beorn sa halimaw para maiwasan daw ang breath attack nito. Patuloy pa ding nakakaiwas si Beorn sa mga atake, habang iniisip na alam na daw ni Beorn ang attack pattern ng floor boss. At dahil daw ito sa mahabang panunood niya kanina sa laban ng Jarwi clan at ng floor boss. Si Beorn ay nakaatras at nakaiwas, ngunit mula sa likod ng halimaw may buntot pa ito. Kaya naman natamaan ng solid sila Beorn at bumagsak ng malakas. At dahil si Misha ang nakatanggap ng malakas na impact nawalan ito ng malay. Sila Beorn ay handa ng tapusin ng halimaw, ngunit bigla siyang lumiit kaya naman naiwasan niya ang kanyang katapusan. Si Beorn ay muling sumugod. 10 segundo na lang ang natitira at biglang umakyat sa paa ng halimaw si Beorn. Habang nakakapit kumagat din siya para hindi siya mahulog. Sila Beorn ay handa ng kunin ng isa pang kamay ng halimaw. Kaya naman ito ay hinawakan ng mahigpit ng floor boss. 2 segundo na lang at handa na silang kainin ito. Si Beorn naman ay napangiting tagumpay na lang at sinabi na napakabagal daw ng walang kwentang floor boss. Si Beorn ay pabalik na sa syudad. Ang mga tao naman ay handa na ding salubungin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang sandali pa ang mga adventurer ay lumabas na, at ang mga ito ay sugatan na ikinagulat naman ng mga tao sa paligid. Ang mga tao ay nakatingin sa ating bida at sinasabing mukhang mamamatay na daw ito. Si Misha ay nagising na din, napansin niya ang maraming tao na may tinitignan, kaya naman sumingit siya dito sa pag-aakalang si Beorn ang pinagkakaguluhan. Ilang sandali pa, si Misha ay nakarating na kay Beorn at sinabing huwag daw itong mamamatay. Si Misha ay pinakinggan ang puso ni Beorn, nalaman niya din na tumitibok ng normal ang puso nito. Kaya naman sinabi ni Misha na pinag-alala niya daw siya, dahil natutulog lang daw pala ang siraulong barbarian. Ang balita tungkol sa nangyari sa 3rd floor ay mabilis na kumalat sa buong syudad. Habang umiinom ang isang lalaki, kwento niya naman sa bartender ang balita tungkol sa bayani ng naganap na masakar sa 3rd floor. Sinabi din ng lalaki na ang pangalan daw ng nagligtas ng maraming buhay sa 3rd floor ay walang iba kundi si Beorn Jandel. Ayon sa balita 3 buwan pa lang daw na adventurer ang barbarian na ito. Ang 2 lalaki ay sinabi naman na sigurado daw na mas magiging magiting na adventurer pa daw ito pagtagal. Dahil sa bilis kumalat ng balita, nakilala na din si Beorn sa kanyang bansag bilang Little Vulcan. Dahil sumisikat na siya nagkaroon na din siya ng fame stat, mula sa isang opisina nabasa ng isang lalaki ang tungkol sa kabayanihan ni Beorn. Dahil sa dami ng mga accomplishments ni Beorn, sinabi ng lalaki na ngayon pa lang daw siya nakakita ng ganito kabilis lumakas na adventurer. Dahil sa ganda ng mga nakukuhang essence ni Beorn at sa bilis lumakas nito, hindi lang daw isang swerte ang nangyayari kay Beorn. Ang lalaki ay nagtataka kay Beorn kung isa nga daw ba siyang bayani o kaya naman daw isang evil spirit.